Kita nyo. Ayan o. Nagka-caramelize na siya. Narinig nyo? Yung sipol na. Yan yung sipol. So, ito na yung beef o. Diba? Pag tingnan natin. Oh, so malambot na siya. Sarap na siyang kainin. So, hindi pala naka-record. Choink! Diba? Ba yan? Kaya na ako salita ng salita. Hindi pala nare-record yung sinasabi ko. Parang hindi siya nag-record. Hello? Sige, ayan. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Yan ang galang natin. Gagawa tayo today ng another recipe. Okay, so we will make a caldereta using beef short ribs. Okay, yesterday minarinate ko na to with pepper and soy sauce. And today, gagawin natin. So, ano ba yung mga ingredients natin? Of course, short ribs na beef. This is a little over 1 kilo. And then, we also have our ingredients. Of course, tomato. Gagamitin natin ngayon yung diced tomato instead of yung liquid tomato sauce. And then, of course, mga vegetables natin. We have carrots, potato, and then bell pepper, onions, onions, and then garlic, and lalagyan natin ng Pure Foods hot dogs, and also olives. Wala akong makitang green na olive, so black pwede naman na yun. And of course, pepper, bay leaf, importante, and then pag caldereta, naglalagay ako ng cheese, quick melt, or any cheese na nagbe-melt. And then, Reno liver spread, and yung green chili peppers. Ito naman optional, kung gusto niyo ng medyo may kick yung caldereta niyo. Usually kasi pag caldereta, medyo maanghang. Kaya, yan, lalagyan natin ng ilang piraso ng green chili peppers. Okay? So, sisimulan na natin. Ang first step natin is ipa-fry natin itong beef. And then, pag na-fry na natin, tsaka natin siya i-pressure cooker. Okay? So, samahan niyo ako. I-fry na natin. Simulan natin ang paglalagay ng oil. Okay? Okay? So, konting oil. Dito ko na lang ipa-fry dun sa pressure cooker para pagka na-fry, natin lahat, doon natin ibabalik uli yung meat para nandun lahat yung lasa. Yan. So, mag-apron muna tayo at matalamsik. Nandito tayo ngayon sa baba. Dito tayo magluluto kasi maamoy itong caldereta at mag-pressure cooker ka. Okay? So, medyo malalaki yung meat natin para hindi maduro. Okay. So, try na natin. So, ayun sa sabi ko, medyo malalaki siya. Ayan na yung pina-fry natin na beef. Bakit ba kailangan i-fry? Para mamaya kapag niluto na natin, hindi siya firm pa rin siya. Kasi pa-pressure cooker natin para hindi maglagas-lagas. Kumbaga. So, yun yung purpose. Bakit kailangan i-fry muna natin. Para mag-frost yung outside. And pagka pressure cooker, hindi maglalagas-lagas yung beef nyo. Okay? So, habang hinihintay natin ma-fry, so, i-prepare na natin yung mga vegetables natin. Okay? So, yung mga delata at saka yung mga, yung mga kailangan hiwain, set aside. So, only yung mga kailangan nating hiwain. So, mag-start tayo dun sa ating panggisa. So, let's start first with our onion. Okay? So, white onion yung gamit natin. So, ngayon kasi, hindi na malaki masyado yung difference ng price.
ng white sa red. Eh, mas okay yung white kasi para sa akin mas madaling balatan. And mas matamis. Though, okay din naman yung red. Malasa, kumbaga. Pero okay na to. Since mas madaling gamitin. Minsan kasi nag-onion rings or mas masarap siya na kumbaga, maging gulay mo dun sa mga pagkain. Ito. So, paano ba pag-slice? It's just normal panggisa, actually. Wala namang kakaiba sa pag-slice nito. Matutunaw din naman yan halos. So, madami ako maglagay ng sibuyas. Kasi masarap pag maraming sibuyas. And maganda yan sa katawan. Okay. Mga 5 6 pieces ng garlic. Palitan mo na lang ng kuha pa isa. Nasira. Okay. So, since konti lang naman, wag nating almerisin. Ang dali naman yan magbalat. So, dito presko. Hindi mangangamoy yung bahay, and most of my cooking utensils and pots are actually here kasi induction nga yung cooker sa taas. So mga pang ano lang yun, breakfast, ganyan, or pang fry or pagka naubusan ng LPG or mahangin dito sa labas. Well, katulad ngayon medyo mahangin. Kaya lang wala akong choice kasi yung ano namin, pressure cooker, hindi naman induction. So, wala akong induction na pot for pressure cooker. So, mag-pray na lang tayo. Mga ka-KKK, sulungan nyo ako na huwag masyadong humangin. Nandyan na ba si Leon? Hindi naman yata dadaan sa Pilipinas dito sa atin. Buti na lang talaga, pero madami talagang nasalanta din nung last na bagyo si Christine. So, sana maka-recover kagad yung mga provinces and yung mga tao na nasalanta. Parang NCR lang yun na spare ng bagyo. Parang buong Luzon tinamaan. Okay. So, may natira pa pala tayong half netong last na ginamit natin for spaghetti na pepper. So, sarap to. Tama na natin yan. Sarap yung maraming pepper. Meron pa isa. Dagdagan pa natin. Ito yung binili ko kahapon. Napakamahal ng ating mga vegetables sa Pilipinas. Mag-pray tayo na sana maraming ma-encourage pa yung mga farmers na magpursukan ng talagang mag-produce sa Pilipinas ng mga vegetables and food. Dahil tingin ko nakukulangan na talaga tayo ng supply kaya nagmamahalan na yung mga bilihin. Okay? And usually naman pala talaga pag mga gantong season, bare months, yan. So binilitan na natin kanina yung ating patatas at saka carrots. So kuha tayo ng pang slice na may design. Ayan. So maganda tingnan nyo. Ayan. So apat, medium size na patatas. So 3 piraso. Siguro mga 1/4. Depende kung mahilig kayo sa patatas, 'di ba? So kami sakto lang. Yung dami. Extender yan eh. And then maganda rin decoration. Actually hindi lahat yata na nagkakaldereta naglalagay ng patatas. Yung iba talagang puro meat lang. Ako naglalagay ng carrots. At saka ng patatas. Okay? So ito natin. And mag-ready tayo ng mga 3 piraso.
Tanggalin natin yung yung ang tawag ba dyan? Ibang tawag dito. Kalimutan ko. Tangkay. So, lalagay natin yan mamaya. Huwag natin muna hiwa-hiwa. And, eto, optional lang din to. Kaya ako lang nilalagyan yung mga may sarsyado ng ganito. Kasi, gusto nung, ayun na, nasira. Sorry. Gusto nung anak ko na bunso, si MJ. Pero, this is actually optional. And, actually, sa kaldereta, wala naman talagang ganito. Since home cook naman to, hindi ako magre-reklamo yung kaldereta nyo. Pag nilagyan nyo ng hotdog. Kung may bata sa bahay nyo, yan. So, pero hindi rin healthy na laging hotdog. Minsan lang naman magkaldereta. Minsan lang din. Saka hindi naman ganun karami. Gamitin na rin natin to panghiwa natin na para may design. Gano'ng kalalaki? Usually, hinahati ko lang yung hotdog sa 4. Pag niliitan nyo, hahanapin din yun. Lakihan yun. Kaya hindi sila mahirapan maghanap. Okay, naamoy ko na yung beef natin. I-turn na natin. Ayan. I-turn na natin. Medyo nang aamoy ko yan. Parang natulog na. Ito naman, nag-caramelize lang. Okay yan. Ito nyo. Ayan o. Nagka-caramelize na siya. Okay. Medyo malakas yung hangin na naman dito sa labas. Yun lang yung kalaban talaga dito. So, dati may pangtakip ako kaya lang nasira na eh. Okay. So, lagyan natin ng ito. 2 laurel leaves. And then, konti lang yung vegetables na kailangan hiwain sa kaldereta. Actually, medyo matagal lang siya gawin. Pero, dahil nga kailangan mong ipalambutin yung beef. Yan. So, pressure cooker, mga 40 minutes yung tagal sa pressure cooker. Okay? So, gano'ng karaming cheese nilalagay ko? Siguro sa 1 kilo, tansyahin na lang natin. 100 grams yan. Okay. So, optional din yung cheese. Kung ayaw nyo ng creamy, pwede naman. Yung iba gata yung ginagamit. Ako, mas madali kasi gamitin yung cheese kesa gata. Pero, hindi ko pa natry yun. Susunod, susubukan ko. Yung may coconut milk na kaldereta. Masarap daw. Ito yung version ko ng kaldereta. Yan. Ilang taon ba ako unang natutong magluto? Ako grade 5 pa lang ata. Grade 4 nagluluto na. Pero pinakaunang naalala ko na unang-una kong dish na naluto. Sopas. Pero yung sopas wala pa kaming noodles. Spaghetti yung ginamit ko. Pero masarap. Yan. Okay. Sabi ng lola ko pag uwi, bakit spaghetti? Oh, at least nag-try tayo magluto. Kasi wala na iwan sa bahay. And the rest is history. Nalaman lang, may talent magluto. Ayun, lagi nang ako ang tagaluto. Pero good naman kasi it's a life skill. Hindi ka na magugutom kapag marunong ka magluto. Okay? And so while we wait for our beef to finish yung caramelization para makapag-saute tayo, what we can do is to open yung mga cans ng nagagamitin natin. Ino-open na rin pala. Okay? So, kuha na lang tayo. Ito, olives. So, siguro sa 1 kilo, depende kung mahilig kayo sa olives. Usually green eh. Mas maganda yung green kapag ilagay sa kaldereta kasi kitang-kita. Mas, siya, aesthetic. Kumbaga. Kaya lang, wala ako makita. For some reason, mahirap hanapin yung green olives ngayon sa mga groceries. So, usually, ang available is lagi black olive. So, ako, mahilig ako sa olive. So, mga 10, ganyan, to 12 pieces sa top. That's good. Ayan. Pwede na nating iahon yung ating okay na yan. Para makapag-gisa na tayo.
So, pwede natin i-ahon yung mga beef. Ibalik lang natin doon sa pinaglagyan natin kanina. So, yan. And, okay. Yan, sa same pot na yan, lagyan uli natin ng oil, panggisa. So, magigisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. And then, ilagay natin yung ating tomato, canned tomato, diced tomato. Ayan. So, ngayon inuna ko yung bawang kasi madudurog din naman yan. Okay lang yan. And hindi naman white yung dish natin para mas lumasa yung bawang. Okay? Pakita ko sa inyo. So, medyo nagkaramelize kasi. Hindi yan sunog. Yan yung toyo. Hindi kasi natin pinrito. Then, ilagay na rin natin yung ating onions. So, halo-halo. Pag translucent na yung onion, pwede nyo na ngayon ilagay yung well, lagay natin laurel leaves there. Mabango yan. And then, lagay na natin ito. Okay? So, Doña Elena. Yan yung brand na gamit ko. Okay? So, kung hindi fresh tomatoes yung gamit, kasi tingnan ko yung price, pares na din naman. Mahal na rin yung tomatoes ngayon na fresh. Mamaya na, lagyan na ng water. Okay, so pwede rin naman yan. So, gisa-gisa muna natin ang ating tomatoes. Pag konting gisa, ilalagay na natin yung beef. Mabilis lang naman to. Medyo kumukulo na. So, pwede natin ilagay yung ating beef. Ito yung beef natin na kinaramelize natin kanina. Pinrito natin. Okay? Kasama na rin dyan yung pinagmarinitan. So, all together na. Para ma-pressure cooker na natin. So, sa pressure cooker, yung pinagbanlawan, banlawin natin para masimot ang ating tomatoes. There. Kailangan nakalubog yung beef para lumambot. So, make sure na kapag nagpe-pressure cooker kayo, nakalubog sa sabaw, sa tubig, sabaw yung inyong beef. Maganda yan, nakaginisan nyo muna, and doon sa pinagkisahan, doon yung ipe-pressure cooker para yung lasa, kagat na kagat, pagkatapos na pressure cooker. Okay? So, this is going to be good for 40 minutes. Yung 40 minutes ng yung counting nyo ng time, mag-start yun kapag tumunog na yung pressure cooker. Ganon. So, doon pa lang mag-start yung counting ng 40 minutes. But before that, kailangan natin ilagay yung pito. Ito uli. May nakalimutan pala tayo. Nakalimutan natin i-season ng pepper. May salt. Hindi na ako naglagay ng salt kasi may toyo eh. Minarinate ko na yung beef ng toyo. So, pero, mas masarap may pepper. Lagyan naman natin ng freshly crushed pepper para kagat na kagat yung lasa mamaya. Okay. Hindi yun madami, mukha lang marami. Hindi na masyadong nagka-crush yung pepper crusher ko. Okay. So, sara natin yun. Tadaan! Makakalimutin na. Okay. Time naman, yan. This time naman, pwede natin painitin yung kawali. Itong kawali naman na to is para makapag-i-fry na natin yung yung potato, carrots, at saka bell pepper. Maganda rin siyang pina-fry para mamaya, pag minix na natin dun sa kaldereta. Di ba yung kaldereta, masarap yan pag ilang init na.
So, hindi rin siya magdudurog-durog. Okay? So, lalagyan natin ng butter. Butter yung pong pa-fry natin para masarap. Yan na. Nilagyan ko na ng butter. Tingnan natin. Pakita natin. Yan. Perfect. So, mahina yung kalan dito compared sa kalan na to. So, ito kasi yung mga iba-iba yung sizes ng burner. Ito yung pinakamalaking burner. So, ito yung gamit na gamit ko. Pero ito pa, mahina lang. So, medyo. Yan. So, separate muna natin yung mga hindi pa natin ilalagay. Paano ba kayo mag-fry ng mga vegetable? Ako, sabay-sabay lang eh. Hindi ko na sinaseparate. Okay. So, yung carrots, usually, mas matigas siya sa patatas. Pero, mas smaller naman yung sizes ng lagay ko. Or ang hiwa ko sa carrots. Compared sa patatas. And hindi rin ako madami masyadong maglagay. Pang ano lang talaga. Aesthetic kasi hindi masyadong mabenta. Pero masarap naman yan. Hindi masyadong mabenta sa mga kids. Mga ano ko yung carrots. Patatas okay sa kanila. Okay, sabay-sabay lang ako actually. Nalagay ko na din yung pepper. Again, masarap siya piniprito kasi lumalabas yung extra, yung amoy niya. Kumbaga. And hindi rin siya naglalagas-lagas. And then, later on, dito na rin natin yan iiwanan. Dito na rin natin lulutuin yung caldereta later. So, ayan. Gisa-gisa. Ay, prito-prito. Until, ayan. Nag-start na siya mag-fry-fry. Haluin natin. And, naririnig nyo ba? Ano na siya? Nag-start na pumito yung ating pressure cooker. Pero yung time, hintayin ko pag malakas na yung pito. Yan na yung indication na pwede na mag-start ng timer. Narinig nyo? Yung sipol na. Yan yung sipol. So, sakto. 6:25 siya nag-start maganyan. So, pwede na natin yung orasan. So, matatapos yan 7:05. 40 minutes. And then, pwede na rin natin hinaan ng apoy. Para hindi masyadong mabigla. And etong pina-fry natin, yan, nilagay ko na din yung hotdog. Actually, para ma-fry na. And then, lagay na rin natin yung olives. Yan. Lagay natin yung olives. Right. Maganda rin lagyan na ng pepper. Okay. Hindi ako naglalagay masyado ng salt. So, nakikita nyo. Kasi, may toyo yung nakamarinate. So, hindi natin alam kung ano yung lasa. So, madaling maglagay ng salt later. Mas madaling problema yung kesa maalat. Madaling magdagdag kesa mag-adjust kung nasobrahan ng alat. Yan. So, we're back. Tapos na to, 7:05, pwede natin patayin. And, open na natin to. Okay? Medyo malakas yung hangin ngayon sa baba. So, eto, dahan-dahan, careful. Huwag bibiglain ang pagtanggal. Kasi ngawin muna natin. Then, we will transfer yung ano. Gamitin natin yung other soap, mas malakas. Gusto yung mas mabilis ang pasingaw, pwedeng i-babad sa tubig. Or lagyan ng water. Yan. So, for now, let's see. Yan. So, kung hindi masyadong sanay gumamit ng pressure cooker, mag-ingat. Kasi, aralin munang mabuti. Kasi pwedeng mag-cause ng accident. Kunyari, gumagamit ka, tapos biglang inopen, di mo alam, tapos sabog yun. Kasi yung pressure bigla ang lalabas. So, dahan-dahan dapat yung paglabas ng pressure. Yan. So, di ba, pag nape-pressure din kayo,
gusto nyo dinadahan-dahan kayo, huwag masyadong bigla, marami kagad, sabay-sabay. May ganun. Ayan, so open na natin. And mukhang malambot na. Tignan natin kung successful ang ating pagpapalambot. Oh, mukhang successful. And ito yung pinaka-useful na tool sa kitchen. Lalo na kung mahilig kayong yan. So, sa'yo ka magpapalitin natin. So, palitan na natin. Ito kasi, hindi na siya nag-automatic. So, kaya meron na tayo later. Yan. Thank you sa hangin. Medyo, siya, tumigil. So, ito na yung beef, oh. Diba? Pag tingnan natin, oh, so malambot na siya. Sarap na siyang kainin. So, hindi na matatanggal yung ngipin nyo. And, sakto lang yung sabaw niya. Hindi pala naka-record. Choink! Diba? Ba yan? Kaya na ako salita ng salita, hindi pala nare-record yung sinasabi ko. So, sinalin na natin yung beef. Nasalin ko na. Ayan. So, andito na siya ngayon sa other pot. And then, sabi ko, nandyan na rin yung mga vegetable. So, sama-sama na siya. Medyo magre-reduce pa yan ng, liquid. Kasi ilalagay pa natin yung mga pampalapot. Okay, first off, lagay natin yung cheese. Yan. And then, of course, lagay na natin itong ating rino. Pag kaldereta, beef mechado, anong difference ng beef mechado sa kaldereta? Ako yung paras lang sa akin, kaya lang ang difference, hindi pag mechado, hindi ko nilalagyan ng rino. Okay? So, sarap. Masarap pa rin ang rino, liver spread. Diba? Masarap yan sa pandesal sa umaga. Matagal na ako hindi nakakatikim yung mainit na pandesal na may rino, liver spread. So, nilagay na natin yung cheese with milk. So, may rino na rin. Mas maglalapot pa yan lalo. And, tsaka na natin titimplahan. Kasi nga may soy sauce na. Yung marinate pala ng beef, nakalimutan kong i-share sa inyo. Ano ba yun? Nilagay ko dun? Soy sauce, konting vinegar, at saka black pepper. Yun lang yun. Tapos, in-overnight ko, dapat kasi kahapon ako gagawa ng video for the caldereta. Kaya lang, ano ba nangyari kahapon? Ginabi na. Tsaka derma-derma, bawal na-expose sa inyo. Masarap kasi, diba? Pati ako nagpapakain pag kalderete. Kaya ayoko nagkakalderete. So, saglit na lang yan. Patikman natin. Hindi ko pa tinitikman actually kasi hindi pa natutunaw kulay yung cheese. Pero trusted ko na yung yung timpla ko. Na konting adjust na lang yan. Okay, matabang siya. So, wala pa naman tayo nilalagay. And, eto, optional din. Kung hindi kayo mahilig maglagay ng beef broth cube. Pero sa akin, lalagyan ko pampasarap yan. Pampalasa ng kaldereta. Medyo maasim siya kasi ang ginamit natin ay diced tomatoes. Sarap. Yan. So, another na nilalagay ko sa pampalasa. Nalagyan natin ng konting sugar. So, kung hindi kayo matakot sa sugar, brown sugar, kung hindi kayo gumagamit ng betchin, then ito yung pwedeng replacement. Pwede yung lagyan ng brown sugar. Actually, malasa na siya. Kasi, may cheese. O, diba? May cheese, may rino, liver spread. Nagyan pa natin ng Knorr cubes.
And then, malasa naman talaga yung beef. So, hintayin na lang natin siyang kumulo. Kumukulo na ang ating beef caldereta. Okay? So, ano ba yung caldereta nyo? Mas maitim? Mas parang ganito? Iba-iba, no? Yung iba, nakakita ko ng caldereta. Yung talagang mas walang sabaw tsaka maitim. Mas matoyo. Ako, ayoko nang masyadong maitim. Okay? So, okay. So, ayan. Kakain na kami. Naligo pa kasi daddy kaya ang tagal. Nagkabit siya ng mga ilaw. Pwede naman palang maliwanag. 10 taon na tayong madilim dito. Grabe. Pwede naman palang maging maliwanag yung kitchen doon, di ba? So, oh my gosh. Parang cozy lang yun. Anyway, sige. Ayan, so ito try na natin. So, kakain tayo. Before that, let's pray muna. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan. So, syempre, ang kaldereta ay hindi masarap pag walang rice. Yan. So, kaya si MJ ay Magra-rice. mag-rice. Pati si Daddy. Talaga? Siyempre, ang magdareta. Parang, Masarap pag walang rice. yan. So, tikman natin. Ito sa iba, kuha na. Rice din si Nagano Kuya. sa MJ ng, Rice din si kasi Kuya. nilagyan ko of ng course. chili peppers yun eh. Baka kaya mo nun. Kaya pinag-separate kita. Wow. This is spare ribs. Yup. Beef spare ribs. Spare ribs. Okay, ano siya may kamay mo dyan? Okay. Alright, so, tikman natin ang... Bakit umalis si Kuya? Kukuha lang ng kanin. Bakit siya nag-rice? Okay, masarap sa rice eh. Hindi pwede mag-rice, okay? So, beef. May potato naman yan. Mmm. So good. Talaga. Baka gino-joke mo sila. Mmm. May bira na kasi akong magluto ngayon. Pero yan, since gumagawa tayo ng Worth it mga yung rice videos and vlog para ma-share natin kanila sa ating mga kakikikis and magawa rin nila, yan. Nag-start na ulit ako magluto-luto. Kagat na kagat yung ano. Yan. So sabi nila yung may mga tomato sauce daw. Caldereta, ganyan. Mm. Masarap yan kapag a few days na pagkaras initin. Pero, mukhang hindi na ito aabutin ng a few days. Ano, ang lambot oh. Hmm? Yung nga, harap. Hindi sama tama yung timpla. Yung beef, yun o. Humiwalay na nga yung buto kanina eh. 40 minutes. Malalaki yung ang hiwa ng beef. So, I think it's a success. Beef caldereta. Mm-hmm. With- Definitely. Yeah, using Doña Elena canned cubes yun eh. Di ba? Mm. Tomato sauce. Tomatoes, not sauce. Tomato. Yes, yes. Ayun. So, pag walang fresh tomatoes, pwede nyo rin gamitin yun. This is Okay? so good. Thank you so much for watching our video today. And again, if you enjoy watching this video, please consider subscribing, liking, and sharing this video. Okay? Thank you, mga ka-KKKs!